Tayo'y magpatuloy sa araw-araw nating devotional. Today's topic, In the Presence of God. Our scripture reading is nasa Book of Psalm 141 verse 1 to 9, and our key verse ay nasa James chapter 1 verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So kung sino man daw hong nangangailangan or kulang sa karunungan, ay humingi sa Diyos at masaganang ibibigay sa atin yun ng Panginoon. So, sa panalangin, dito tayo nakikipagtagpo sa Diyos at nararanasan natin yung kanyang kamangamangang kapangyarihan. Every time na tayo ay nagpe-pray, kinikilala natin na hindi natin kaya at ipinapahayag natin sa Diyos ang ating tiwala na siya ang magpo-provide sa bawat nating pangangailangan. So kung kailangan natin ng karunungan, kagaya ng binasa nating teksto, ang Diyos ay bibigyan tayo ng karunungan pag atin pong hiningi. And then, pag kailangan ho natin ng kapahingahan sa ating mga stress, sa ating mga problems, ito man ay financial, emotional, or relational, or anumang mga pagsubok natin sa buhay, ang Diyos ang ating sagot. At sa tayo po, pag tayo nananalangin sa Kanya, doon tayo kumukonekta sa ating Panginoon. So, paulit-ulit nating sinasabi sa mga mananampalataya, ang distansya ng problema sa solusyon ay kung gaano rin kalapit ang distansya ng iyong tuhod sa sahig. Sapagkat naniniwala tayo na kapag tayo ay nanampalataya at nanalangin sa Panginoon, ang Diyos ho ay sasagot sa ating mga panalangin. Hindi ho natin pinag-uusapan dito ang patungkol sa naming and claiming. Kumbaga, hindi natin pinag-uusapan dito na basta sinabi mo, makiklaim mo kaagad. Ang pinag-uusapan ho natin sa panalangin ay ang paglalagak mo ng tiwala sa Diyos at pag-asa sa Kanya sapagkat inuutusan ka niya na hanapin mo yung Kanyang muka. Inuutusan ka ng Diyos na tawagan mo siya. Magkaroon ka ng intimate or personal relationship with Him sa idea na tayo ay magkakaroon ng quiet alone time with our God. So maaring hindi niya sagutin ang iyong mga panalangin ayon sa nais mo, especially kapag ikaw ay may mga problem, suffering, or difficulties. Sometimes, ang nais mo kaagad ay alisin yun ng Panginoon. And sometimes, iniisip natin, dahil mahal tayo ng Diyos, aalisin niya agad yung ating problema. But if we will understand kung sino ang Diyos na ating tinatawagan, at tayo ay magkakaroon ng wisdom sa kalagitnaan ng ating mga trials or sufferings, makikita natin na ang Diyos na umiibig sa atin ay may mas dakila na layunin sa atin pong mga buhay na higit ho sa ating kayang unawain bilang isang tao. So, napakahalaga na makita natin na ang Diyos pag siya ay sumagot sa ating mga panalangin, ito ho ay laging ayon sa kanyang pag-ibig at ayon sa kanyang plano sa ating buhay. So, ina-arrange niya ang circumstances, ina-arrange niya ang mga situations para marating natin ang buhay na nasa kanyang kalooban at tayo ay maging tao ayon sa nais niya po sa atin. So, ang panalangin ay pagkakataon upang tayo ay makapasok sa presensya ng ating Diyos. Ito ho ay opportunity rin upang tayo ay magkaroon ng intimate relationship or fellowship with our God at ma-experience natin yung kanyang pag-ibig na hindi kayang gayahin ng mundong ito. So, napakahalagang maging goal mo sa iyong buhay bilang isang mananampalataya ay ang buhay pananalangin na ito ay tuloy-tuloy. Sapagkat every time we talk with God at tayo ay sensitibo sa Kanyang tinig, na tayo ho ay nakikinig sa Kanya sa nais niyang sabihin sa ating buhay, magugulat tayo kung gaano kaliwanag makipag-usap ang Diyos sa atin. Pag tayo ay tumatawag sa Kanya na may gabay ng Kanyang salita at pagkilos ng banal na Espiritu Santo. So there are times na tayo ay nagpe-pray, at yung gusto natin, hindi yun yung gustong iparating sa atin ng Diyos. Maybe because there are some things sa ating buhay na gusto niyang i-clean up. So maybe ayaw mo yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon, pero naniniwala ako na ang Diyos, marami siyang bagay na gustong linisin sa iyong buhay para mas maging maliwanag sa iyo anuman yung purpose and plan niya sa iyong buhay. So when you pray, there are things na akala mo hindi mahalaga sa Diyos or akala mo hindi pinapansin ng Panginoon or hindi nakikita ng Diyos, but
Magugulat ka na maraming i-reveal sa iyo si Lord na maaring karumihan, kasalanan, or kapalaluan sa iyong puso na nais ng Diyos maging malinis sa iyong buhay or nais ng Diyos alisin sa iyong buhay dahil nais Kanyang linisin at baguhin. So napakahalaga ang tuloy-tuloy na panalangin upang tayo ay makapasok sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoon, aming Ama, salamat sa pribileyo ng panalangin at sa inyong pag-ibig na hindi kayang gayahin ng mundong ito. At salamat, Lord, sa opportunity na laging makipag-connecta sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Nawa, O Lord, maging goal ko sa aking buhay ang continuing prayer upang ako ay laging makapasok sa inyong presensya, O Diyos, at marinig ko ang inyong tinig at nais niyong sabihin kung ano ang plano niyo sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.